buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, thank you. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Mag-iingat po, ang panahon ay hindi kagandahan, lalo na po yung mga naglalakbay kasalukuyan. Pero doon sa mga nasa kanilang mga tahanan, thank you for choosing to be with us. Maraming salamat. And happy birthday, Gisette Medina. Post-PA po ng Fast Talk. And for today's talk, ang aking kaibigan Chris Aquino is back on screen. Palakpakan po. Nagbalik trabaho po si Chris para sa isang promotional campaign for Netflix. Napanood na po natin to. Yung mga hindi pa nakakapanood, hanapin niyo po. Ito ang kanyang first project. Mula nang nagpahinga siya from showbiz para magpagamot sa kanyang autoimmune diseases. It's a short and on-time project, but it's great to see Chris doing what she loves the most. Proud of you, Chrissy, at maraming salamat. Diba? Samantala ngayong hapon, kwentuhang puso sa puso po ang magaganap. Dahil ang ating bisita, nasa ng sigawan? Is one of the best actors. Is one of the finest actors in Philippine television and cinema. Naitay Kapuso, please welcome Dennis Trillo. Maraming salamat, Dennis. Salamat din po. Kumusta? Pag-imbita, okay naman, Tito Boy. Ito, hindi pa nag-aahit hanggang ngayon. Balita ko, makeup artist mo daw ngayong araw si Jen. Yes, Tito. Galing ako dun sa kabilang studio. Guest si Jen sa Bubblegum. Sabi ko, sa kanya na magpapa-makeup. So, Okay, thank you, Jen. Love you. I'm sorry. Hi, Jen. Love you too. Maraming salamat. And then, Dennis, balita ko, you just signed your new contract with the GMA7. Gaano na katagal dito sa GMA? Siguro po dito mga 20 plus years. Kung di ako nagkakamali, 23, mga ganun. 23 to 25 years ganyan, ang mga bilang ganyan. ng ilan. And congratulations. Thank you po. What makes GMA7 home? Well, siguro isa sa mga unang mga taong nakilala ko na talagang nagtiwala sa akin, nagbigay ng mga opportunity kahit na nagsisimula pa lang ako. Actually, talagang walang pangalan nung umpisa, pero binigyan nila ng tiwala at mga trabaho na sunod-sunod, kaya dito talaga ako. Naalala ko yung kwento mo in an interview, correct me if I'm wrong, na parang nung nasa ABS-CBN ka, one of your last projects was Maalaala Mo Kaya? Yes, Tapos meron kang nakita, nakita mo yung talent fee niya na 15,000. What's the story? Nakita ko yung Tama ba? Tama, dito. Tama, okay. Nakita ko yung TF nung bida doon sa episode na yun. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero mas ahead sa akin yun ng mga ilang taon. Tapos nakita ko yung TF niya. Sabi ko, uy, 15K, grabe. Kailan ako magkakaroon ng ganitong klaseng TF? Kasi yung TF ko noon talaga medyo, yung starting pa lang talaga. So, ayun. Ang TF mo noon mga magkano? Baka mga wala pang 5,000. Okay, baka sige. mga ganun lang. So, and then, nung nakita mo, So, nung nakita ko, naalala pa yun nung dati kong manager kasi kinukwento ko talaga sa kanya yung dati. And talagang nagsilbing yung experience na yun, talagang nagpa-ground sa akin, nagpa-humble sa akin tuwing naaalala ko. Kasi doon ko naaalala kung gaano na rin kalayo yung narating ko ngayon. tama. And well-deserved. Pero kung noon ay humigit kumulang 5,000 per episode, ngayon magkano ka na? No, po, hindi ko alam. Hindi lang natin pag-usapan, pero ayun na, masasabi ko na malayo-layo na magmula noon at lahat yun ay dahil sa GMA, sa lahat ng mga pagtitiwala at trabaho na binigay nila mula noon hanggang ngayon. Talagang utang na loob ko sa kanila yun. At dadagdag lang ka, you remain grateful, ika nga. Di ba? Nagpapasalamat. Kailangan Pero po. nung mga panahon na naglakbay ka, lumipat ka mula ABS-CBN papuntang GMA7, what was in your mind? Ano yung gusto mong ma-achieve? What was your goal? Sa totoo lang, Tito, noon, gusto ko lang talaga magkaroon ng consistent na trabaho. Alam ko noon, iniisip-isip ko na para sa isang baguhan, mahirap makapwesto o makalugar sa isang industriya na alam mo yun, marami nang naka-establish na mga na stars, na mga icons. So, yun lang, medyo
hindi ganun kalaki yung pangarap ko, pero gusto ko unti-untiin siya hanggang makarating ako. You wanted work. Yes. Di ba? Sa dami ng teleserye na yung ginawa dito sa GMA7, top 3 favorites. Ano-ano? Well, sa dami, Tito, nagbabago-bago palagi. Ito yung tatanungin ako niyang tanong na yan. Pero siguro, siyempre, unang-una, Mulawin, My Husband's Lover, of course. Huwag mawawala yun. And, ano ba? Kung isa na lang, siguro, Maria Clara at Ibarra. Oh, wow. Fantastic choices, di ba? Isa ka sa mga tinitingala na aktor ng mga baguhang aktor, di ba? Every time I do interviews dito sa Fast Talk, ang tanong ko ay, who are your favorite actors? Hindi mawawala ang Dennis Trillo. Or, if my question is, para sa'yo, sino ang pinakamahuhusay na mga aktor sa Pilipinas? Hindi rin nawawala ang iyong pangalan. What does it mean to you? Feeling ko mission accomplished ako doon and nagawa ko ng maayos yung trabaho ko kahit paano kung gusto kong pamarisan ng mga ibang mga baguhan. Siyempre, masarap yung pakiramdam na feeling ko role model ako sa kanila at dahil doon talagang inspiration yun para mas pagbutihan pa kung tinitingala ka ng mga baguhan, di ba? Oh, what makes you special, Dennis? This is coming from a friend and coming from someone who's been in the industry for quite a long time. You're both kasi an artist and a star. Yung skills mo, I think, make you an actor, an artist. Your mystery makes you a star. Do you agree? Takot daw ako sabihin mo hindi eh. At siguro gano'n na nga, Tito. Kasi feeling ko, bawat tao, bawat artista na nasa industriya, may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang X factor kung ano talaga yung nag-work para sa kanila. Pero Dennis, which do you enjoy more? Being an actor, an artist, or being a star? Saan mo gusto? Siguro dito mas being an artist, being an actor. And that has been, go ahead. Kasi nung simula pa lang, never ko talagang inisip na maging star or sumikat. Gusto ko lang pagbutihan yung mga opportunities na binibigay sa akin. Nung simula pa lang, isa sa mga pinakauna kong roles ay isang cross-dressing na isang tao na spy nung panahon ng mga Hapon. So doon pa lang parang kung gusto mo maging superstar siguro, parang hindi yun yung mga klase ng proyekto na tatanggapin. Hindi yun ang tatahakin mo rin. Gaano ka-challenging yun? Paano pinaghandaan yun? Well, medyo mabigat yun, Tito, kasi yung director nun, si Direk Joel Lamangan eh. So, sobrang ko palagi. And yun yung isa sa mga first movies How did you na ginawa attack ko. that? Ang pinaka, niya sa akin doon, ang pinaka direction ni Direk Joel doon ay babae ka, hindi ka lalaki dito. So, ganun yung mindset ko. Talagang mainhin, talagang babae ako, hindi ako, para talagang wala makitang bahid ng machismo. In-internalize mo yun na I am not gay, I am a woman. Oo, Tito, kasi syempre pag sinabi ng director sa'yo and sobrang, nung time na yun, si Direk Joel, isa sa mga, kumbaga, terror, talagang mabagsik, mahigpit. So parang lahat ng sabihin niya talaga, ina-absorb ko lang talaga lahat para wag ako magkamali at maging matuwa siya dun sa mga trabaho na gagawin ko. Sige nga, sample nga ng internalization. Paano, I mean, from where you are, how do you actually do it as an actor? Ito yung fascinating talaga. How do you become a woman? Kasi napanood ko yun eh. Opo, dun po sa malaking bagay yung makeup para dun sa transformation. Pero yung itsura. movements mo, Yung movements, mas malilit na galaw, mas Oo, naka-clip hindi ka yung malaki dun eh. elbows. Oo. Oo. Nagpapayat ako ng konti para hindi masyadong malapad yung balikat ko pag nagsuot ako. paano ng- yung stance mo nga nun? Wala, parang ano lang, nakaganyan lang palagi, ganyan, naka-clip yung para mas Ah, malakang ito dito. liit. Oo. And that's where the character would come from. Ang isa pa, Dennis, ang lawak ng range mo kasi eh. 'Di ba? Ang lawak-lawak. Pero meron bang mga papel na atrasan mo? Meron din po, Tito. Actually, meron kaming mga projects na marami mga dumadating, pero hindi lahat natatanggap po dahil feeling ko, hindi ko nakikita yung sarili ko.
doon sa proyekto na yun. May mga projects na alam mo na kagad eh. Pag binasa mo pa lang, pag naikwento na sa'yo, parang alam mo na hindi ito para sa'yo. And alam mo rin kung ano Right. yung swak para sa'yo. Kaya mo maghubad? Kaya mo mag-frontal nudity halimbawa sa pelikula? Nudity. Depende siguro, Tito. Ngayon, may mga prosthetics na nilalagay, Right. di ba? Oo. Kaya na nilang dayain eh. So siguro, depende kung kailangan talaga ng eksena. Maraming mga gumagawa dito. May mga kilala na ako na Oo. artista. Pero hindi mo aatrasan yung mga ganyang klaseng role. Pag talagang kailangan dun sa eksena siguro. Dennis, let's go personal. How loyal are you to Jeneline Mercado? Siguro, sa tagal namin na magkasama ni Jen, mula na hanggang ngayon, parang wala naman kayo narinig na naging problema tungkol sa mga ganyan. So, siguro sabihin ko talagang 100% loyal. And ayoko nang magkaroon ng iba pang problema kung maglolo ko man ako or ano. Hindi ko na ma-afford yun sa dami na ginagawa. Oo, napunta ako doon kasi as an actor, you're extremely committed. Alam mo yan, that's another thing. When you take on a role, sobra kang committed. Kaya sa personal life, yun na, sinasabi mo nga that I am loyal. Hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon na talagang magselos ng malala si Jeneline. Ayoko na siyang bigyan ng mga dahilan Dahilan. para magselos unang-una, Tito Boy. Kumbaga, sinisiguro ko na lahat ng kilos ko, alam mo yun, hindi niya pag-iisipan ng kahit na ano. Gusto ko secured yung utak niya, meron siyang peace of mind na, kahit may gawing eksena na ganito, secured pa rin siya sa asawa. Pero Dennis, gwapo ka, ang appeal mo sobra. I mean, alam lahat dito sa industriya yan. Anong ginagawa mo pag nilalandi ka? Hindi ko lang pinapansin, Tito. Talaga? Hindi ko lang talaga pinapansin dahil... Pero naranasan mo na yan, that there are people who would go to you and, alam mo yun, yung nagpapapansin, yung gano'n. Nangyari na rin po. Nangyari At na ang rin iyong po yun. ginawa ay? Hindi ko masyadong iniisip. Siguro sa umpisa mapaflatter ka, pero kung isipin mo yung mga consequences na mangyayari kapag meron kang hindi magandang ginawa, kumbaga, dun pa lang, alam ko na hindi ito para sa akin. Ayoko na ng gulo. Tama naman. Oo, because again, you're making not naman a difficult choice, pero kung alam mo kung nasaan ka, ay alam mo kung saan ka pupwesto, At di alam ba? mo kung kontento ka. Tama. At alam mo yun, honest at loyal. Generally, kayo ni Jen, napapag-usapan niyo ba ang inyong mga exes? Napag-uusapan din po, pero minamabuti namin na hindi na lang siya maging topic palagi dahil feeling ko hindi naman din Hindi ba makakatulong makakatulong, dahil no? tapos na eh. Yung babad ka doon, unless really necessary. Unless may mga problema na kailangan i-resolve. Oo. Unresolved na problema. At saka hindi, minsan dumadating din yung pagkakataon na you talk about them because of the lessons, that you learned from the relationships, Yes, etc. of course. Or kung kailangan. Pero naniniwala ka ba, kahit mga Gen Z ngayon, pinag-uusapan ito, nasa isang relasyon or sa isang marriage o mag-boyfriend-girlfriend, dapat for a relationship to work, mas mahal ng lalaki ang babae kesa sa mas mahal ng babae ang lalaki. Your take? Parang ngayon ko lang narinig yan, Tito Boy. Pero para sa akin, kailangan Kaming mga Gen Z kasi, yung pag hindi, totoo yan. Pag nag-uusap-usap kami, medyo, Hindi, napapag-usapan yan. Kami, Tito, parang feeling ko, kailangan pantay. Kailangan sa lahat ng bagay, patas kayo. Hindi pwedeng mas lamang yung isa sa binibigay ng isa. Kailangan pantay para, alam mo yun, walang magiging problema, walang masasabi na kahit na na unfair or... Ako naman, I agree. I totally agree. Let's do fast talk. Game! Okay. Dennis, Kapuso forever, guapo forever. Guwapo forever. Dennis at 25, Dennis at 45. Dennis at 45. Suwerte, sipag. Sipag, Looks or talento. talento, Tahimik, matinik. tahimik, Na? na matinik, Joke. Gentle, rough. gentle, Kontrabida, bida. kontrabida. Maginoo na naughty o naughty na maginoo. Maginoo na noti. More awards or more money. More awards na lang. Local award or international award. International award naman. Bukod kay Jen, favorite mong leading lady. Sino ba? Siguro dati si
Baka si Marian Rivera. Yan. Napapalingon ka kapag? Kapag sinisit-sitan ako. Napapangiti ka kapag? Kapag nilalambing ako. Napapagod ka kapag? Kapag pare-pareho lang yung mga ginagawa ko. Nahihiya ka kapag? Kapag lahat ng atensyon ay nasa akin. Tinutopa ka kapag? Kapag hindi ko nakukuha yung mga gusto ko. Yes or no? May role na pinagsisihan. Meron, Yes or no? Naging laman ng blind item. yes. Yes or no? May aktor na muntik makasuntukan. Yes. Yes or no? Nakatanggap ng indecent proposal. No. Yes or no? Takot kay Jen. Yes. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Sa umaga pa lang para tuloy-tuloy hanggang gabi. I'm Dennis Chilio and I am the best. I'm Dennis Trillo and I am the best. Period. Oh. Gusto ko yun. Dennis, anong klase kang ama? What kind of a father are you? And kung meron kang parating paalaala, lalo na kay Calix, who's about, what, 18? 18. Tungkol sa karera, I know he's a fencer, and tungkol sa pag-ibig, ano ito? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back on the show. Kasama po natin Dennis Chilio. Alam ko you're doing a film for the Metro Manila Film Festival. Yes, Tito. Amir, Yes, yes. kumusta? Malapit na pong matapos. Sobrang excited ako dahil after Green Bones, after 1 year na nagpahinga, yung same team, yan, sila rin yung gagawa, si Direk Zig, Ricky Lee, Ancha Tensa, Galing. at yun, buong team ng Green Bones. Aabangan natin yan. Oo, after Green Bones, Amir. May kinalaman ito sa Marawi? Yes, sa Mindanao? opo. Tungkol po sa mga dun sa trahedya nung siege ng Marawi and kung paano nakasurvive yung pamilya dun sa isang catastrophic na pangyayari na yun sa buhay nila. Aabangan ho natin yan, 2026 Metro Manila Film Festival. Dennis, kumusta ka bilang ama? Well, Tito, actually, nung isang gabi naisip ko na parang part-time actor na lang ako mas full-time na ama at asawa. Kasi, feeling ko, mas doon ako nakafocus talaga ngayon sa pagiging tatay at asawa, sa pag-provide, pagsuporta sa kanilang lahat, bawat isa sa kanila. Ano ang nag-trigger ng pagbabago na yun? Siguro po, habang nagmamature ka, nag-iiba yung mga priorities mo, nag-iiba yung mga source ng kaligayahan mo. So, yun Because yung I would nag-time. assume that there was a point in your life that you were a part-time father, husband, Yes, and yes. you were more of an Baliktad, actor, di ba? baliktad. Ngayon parang nabago yung pananaw. Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa buhay, ano yung madalas mong paalala sa iyong panganay? Sa panganay? Kay Calix, lalo na. Calix, I'm sorry, is about 18, no? 18, yes. Oo. Paalala ko sa kanya, huwag siya magmamadali. I-enjoy niya lang yung buhay niya. Kung mag-girlfriend man siya. Wala pa? Niya. Ngayon, meron dito. Meron. Pinakilala niya sa inyo? Pinakilala na rin po. Ano Fencer din po siya. Yan. Alright. So, anong sinasabi mo pagdating sa pag-ibig? Huwag siya magmadali. Huwag magmadali. Anong pagkakamali mo ang ayaw mong maulit ni Calix? Siyempre, ayoko na makabuntis siya ng wala sa oras. Di ba? Gusto ko prepared at alam mo yun, siguradong kaya niyang panindigan lahat ng mga responsibilities pagka nangyari yun. So, Oo. Pinaghahandaan ang mga bagay na Pinaghahandaan, ganito. yan Oo. importante. Oo. Yun ang iyong paalala. mag-iingat palagi dahil siyempre dito yung mga bata ngayon, mga mapupusok, di ba? Minsan hindi natin alam yung mga ginagawa nila. So, mga paalala lang talaga yung magsisilbing reminder every day sa kanila. First girlfriend? Pang-ilan na rin po, pero feeling ko isa sa mga pinaka-seryoso niya ngayon. Sinabi mong pinakaseryoso because he managed to introduce the girlfriend to you. Yung mga iba po kasi hindi ko nakikilala eh. So ngayon lang yun talagang Oo. naipakilala niya sa amin. At ang reaction mo sa kanya, I mean, did you actually say, boto kami? Pinararamdam niyo ba na gusto niyo? O hindi, kay ni Jen?
Pinararamdam dahil ano rin naman, kagusto-gusto rin naman po talaga yung... The girl is very nice. Yes, mabait din naman, marespeto, and feeling ko nanggaling naman sa maayos na background. So, Bakit ayaw, hindi, I mean, I'm just assuming, ayaw niya mag-artista? gusto rin po. Gusto niya. Mahilig din siya. Ngayon, tinatanong niya kung pwede rin siya mag-workshop at Papunta doon. voice lessons. So, Okay. sabi ko, sige, gawin natin yan pag wala kang school. Yun. I Ako wouldn't be mismo surprised. mag-workshop sa kanya. I wouldn't. Sino mag-workshop? Sabi ko, ako mismo mag-workshop sa'yo. Napakaswerte naman. But meanwhile, he is in the fencing team of the University of the Philippines. Yes, Tama? Dennis, maraming salamat. Thank you rin po. Maraming salamat. Isang malaking karangalan ang makasama ka lagi dito sa Fast Talk. Salamat din po Mabuhay sa ka. kwentuhan natin ngayong hapon. Aabangan namin ng Amir. Maraming Thank you. salamat. We will see you again tomorrow. Abangan niyo po ang Fast Talk. At maraming salamat. This is Dennis Chilio. Piliin ang gumawa ng tama. Biyuhan tama. Goodbye for now. God bless.